Hello people! May biko pa ba kayong tira dyan mula kahapon at nung nakarang araw? 3 days ago, bumili na ako ng glutinous rice. Bala ko sanang makisabay sa biko kahapon, kaso lang hindi talaga nangyari. Nakabili na ako ng brown sugar, malagkit, pero wala akong coconut cream. Merong coconut milk, pero ayokong gumamit ng purong coconut milk lang. Gusto ko talaga yung ma-achieve ko yung nagmamantika na biko. Like sa Pinas ba? Kaninang umaga, naghatid ako ng estudyante. Pauwi na, nag-drop by kami sa isang bilihan, nakakita ako ng coconut cream. Nakabili ako pero nagbago yung isip ko. Nagiging puto maya instead of biko ang nagawa ko kanina. Mas madali kasi itong gawin kaysa sa biko. Tapos bukas wala na rin kami dito sa bahay at meron kaming natirang mangga. Sayang naman baka masira kaya gamitin na natin. 3 cup ng glutinous rice or malagkit. Syempre hugasan natin mabuti. At naglagay ako ng pinitpit na luya. Kunti nga lang yun. Mas marami mas masarap. Half cup ng white sugar at 1 tablespoon ng salt. At gumamit ako ng 1 can ng coconut cream. Kung coconut milk ang gagamitin nyo dyan, huwag na kayong gumamit ng water. Coconut milk na lang lahat. Tinakal ko lang para masundan sa mga hindi gumagamit ng coconut in can. Nandito kami sa Saudi kaya wala kaming fresh. Then yung tubig ko dyan, 3 tasa din. Kung ano yung tasa na ginamit ko sa bigas, yun din yung tasa na ginamit ko sa tubig at coconut cream. Lulutuin lang natin yan like nagluto tayo ng regular rice. At syempre, haluin natin yan from time to time para hindi masunog yung ilalim. Mas maganda talaga dapat yan kung may halong purple na malagkit. Kaso, nandito tayo sa abroad kaya mahirap hanapin yan. Wag na wag nyong i-skip yung luya dyan dahil yun talaga yung nagdadala ng aroma dyan at nagpapasarap. Syempre, pag mag-serve kayo, tanggalin nyo na yung luya para hindi makain. Pinainain ko lang yan ng mga 30 minutes. O diba, para ka lang talagang nagsaing yan, meron ka ng masarap na almusal or merienda. Ang traditional na pagluto nito ay steam to gamit ang steamer. Kung gagamitan natin yan ng steamer, mas matagal. Kaya ito na yung pinaka-easiest way ko dito. Ganon din naman yung result. Similar to sa sticky rice ng Thailand. Ganito din yung lasa ng sticky rice ng Thailand. Tapos may mangga din, pero meron yun silang sauce na creamy din na gata na may asukal. Sa mga Bisaya naman, kagaya ko, sikwate ang masarap dyan. Alam niyo ba kung ano yung sikwate? Yung purong kakao na handmade talaga siya. Tapos, pinakuluan ng matagal. Tapos, yun yung iniinom or sinasabaw dyan. Nung maliliit pa kami, hindi kami mawawala ng sikwate dahil meron kaming kakawan. At para matawid ang cravings, wala tayong sikwate for today dahil nandito nga tayo sa Saudi. Cocoa yung ginamit ko dyan. Cocoa powder, hot water, tapos kunting asukal. At sa puto maya naman, nagbudbud ako ng asukal kanina kung nakikita nyo. Pwede kayong magbudbud niya ng mascobado or white sugar or brown sugar. Kaya tayo nagbudbud ng asukal kasi nga yung lasa niyan ay nag-agaw yung alat at tamis. Sa palengke ng Davao, ito talaga yung naalala ko, bubungad yan sa akin madaling araw, yung maraming putumaya sa palengke. Madalas talaga pag ibenta yan, purple talaga ang kulay niyan dahil dapat haluan talaga yan ng glutinous na purple rice. Tapos, ibalot yan sa dahon ng saging na naka-triangle. Sobrang tuwang-tuwa ko kaninang umaga, morning pa lang, satisfied na talaga yung cravings. Sobrang dali lang kasi yan gawin, unlike sa biko, pero maybe biko sa susunod na linggo. Pero yung bingka siguro baka sa Pinas na talaga yan mangyayari. At yung suman, sa Pinas na talaga yan dahil wala tayong dahon ng saging dito. Ang dami ko na talagang cravings. Tapos yung puto na balanghoy, yan talaga. Suman na balanghoy, kamuti na suman, ganun. Basta marami. At bukas nga, wala na kami dito sa bahay. After school, diretso na kami doon. Sa kabilang bahay, doon na naman kami for 3 or 4 days lang naman. Babalik ako dito. Tapos yung mga alaga ko ay magta-travel doon sa Barcelona. Bali yung panganay, sasama doon sa may-ari ng bahay kung saan kami bukas iiwan. Silang lahat doon sa bahay na yon ay sasama papuntang Barcelona para makasama si Basma for mga 1 week ata sila doon. Kasama niya yung alaga ko na panganay. Yung pangalawa naman, kasama yun sa anak din ng may-ari ng bahay kung saan kami bukas. Pinsan nila yun, tapos invited siya para sa school trip, Barcelona din, pero hindi sila pupunta doon kay Basma. Tapos, ako naman, babalik dito sa bahay para maglinis. At marami pa rin akong nabasa kung nasaan si Belle. Diyos ko, pauwi na nga lang si Belle. Nagtatanong pa rin kayo lagi niyan. Si Belle po ay nasa Spain, kasama yung mga amo, para makatulong doon kung ano yung pwedeng
matulong. Habang ako dito na malagi sa Riyadh para mag-alaga din ng ibang mga alaga. After vacation naman ng mga bata, maybe mag-switch kami ni Belle. Si Belle yung nandito, ako naman yung nandun. Kasi nga si Basma, bukang bibig talaga na ako yung pupunta doon na naman. Yun talaga yung pinakahiling niya na ako daw yung dadalhin doon. Pero sige lang, mag-update din naman ako. Malaman nyo rin naman anyway, sana matry nyo tong recipe na to dahil super yummy talaga to. Ito talaga yung isa sa mga favorite ko na mga kakanin. Favorite ko naman ata lahat. At sana natakam ko rin kayo. That's it for today. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat dyan. Yung puto maya ko dyan, tinitipid ko dahil ayoko nang magdagdag. Marami pa naman sa kaldero, pero naawan ako sa tiyan ko. Maybe bukas makadalap ako nito doon sa kabila para makakain naman sila. At hindi ako sure kung sa Bisaya lang ba to na recipe or meron din kayo sa mga Tagalog dyan. Yung pinaka-na-miss ko talaga dito is yung suman ng mama ko at yung bingka. Sobrang sarap. Dati pa talaga mahilig na kaming magluto kasi nga yun talaga yung nakagisna namin dahil yung mama ko mahilig talaga magluto ng mga kakanin. Sa bukid dati kung wala kaming ulam, wala kaming bigas, pupunta lang yung papa ko doon sa bukid namin at maghanap ng kamuting kahoy. Meron na kaming puto tapos yun na yung pagkain namin the whole day. Or sa susunod na araw naman kung maubusan pa din, kamote, gagawing kamuting suman. Pati yung binlod ng mais, hindi namin napapalagpas yan, ginagawa naming suman. And that's it for today. Bye na, hindi ko ipakita sa inyo, nagdagdag ako dyan.